Bulaklak ng bawang? Nakakita ka na ba? Batid mo ba na ito pala ay isang napakabisaring pampaswerte? Subalit bibihira nga lamang kung matagpuan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isang natatanging pampaswerte na labis na epektibo, lalo na nga sa pagninegosyo, ang bulaklak ng bawang. Ang ating mga lutong bahay ay hinding-hindi makukumpleto ang lasa kung wala ang sangkap o pampalasang bawang. Ano nga ba ang bawang? Ang bawang o garlic sa Ingles o Allium sativum ay isang sangkap sa pagluluto sa hanay o pamilya ng sibuyas. Ang bawang ay native dito sa atin sa Asia, sa Iran at maging sa ilang parte o bahagi ng Egypt. Ginagamit ito hindi lamang bilang pampalasa sa mga pagkain kundi bilang halamang gamot. At maging sa espiritual na gamit ay kilalang kilala rin ang bawang. Ginagamit itong pangtaboy ng mga masamang elemento, kulam, aswang at mga negatibong enerhiya sa paligid. At kapag ang isang bagay ay mainam na pantaboy ng mga kamalasan, kadalasan ito ay naghahatid naman ng swerte o good luck. At batid naman natin na ang bawang ay isang mainam na panghatak ng swerte sa mga negosyo o tindahan. Subalit maliban sa bawang mismo, ang bulaklak nito o bulaklak ng garlic chives ay higit palang maswerte at mainam na good luck charm. Halos kahanay na nga nito ang mga bulaklak ng tanglad, bulaklak ng kawayan na napaka-rare o napakabihira lamang kung magkaroon ng bulaklak. Magkameron man ay agad ring malalanta. Ang tinutukoy nating bulaklak ng bawang ay ang bulaklak na tinatawag sa Tagalog na kutsay. Ito ay ang bawang na nagtataglay ng mga malalapad na dahon na karaniwang isinasahog sa mga sauce, sausawan, salads at steam na mga gulay. Madalas itong makikita ginagamit sa mga kusina ng mga Chinese bilang alternatibo sa dahon ng sibuyas. Kaya naman kung sakali na makasumpong ka ng bulaklak ng kutsay, ay huwag mo na itong palampasin pa. Kunin ito at ibalot sa pulang tela. Maaari mo rin itong ilagay sa isang maliit na bote o kaya ay sa plastic upang hindi ito malagas habang natutuyot. Maaari itong ilagay sa bag, sa wallet, o sa lagayan ng pera o cash drawer upang maghakot ng maraming swerte o mga customers. Ang kakaiba nitong matamis na halimuyak ang siyang maghahatid sa iyo ng swerte sa pagninegosyo. Kaya sa susunod na makakita ka nito, ay kunin mo na. O ba ay parating minamalas sa buhay? Na kahit ano pang gawin mong pagsisikap at pagpupursigi, ito ay nananatiling kulang na kulang. Ang buhay ng tao kung minsan ay ganyan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang natatanging hatid na swerte ng bulaklak ng aloe vera. Nakakita ka na ba ng isang aloe vera na namumulaklak? Papaano nga ba ito maghahatid sa iyo ng bumubuhos na biyaya, swerte at mga pagpapala? At ano-ano nga ba ang nararapat mong gawin sa bulaklak nito? Ikaw ba ay isang plant lover o isang certified na plantito o plantita? Kung gayon, marahil ay hindi imposible na meron ka na nga ng halamang ito, ang halamang aloe vera. Isang klase ng succulent na halaman na kabilang sa pamilya ng mga Asphodelaceae. Mayroon itong mahigit sa 500 species at kilalang indoor at garden plant sa halos lahat na bahagi ng mundo. Isa nga itong perennial na halaman na nagmula pa nga sa Arabian Peninsula. Ang aloe vera ay popular na klase ng halaman at herbal na gamot dahil sa mga gamit nito at bisa kahit noon pa ngang unang panahon. Mainam nga itong inilalagay sa paso
at ginagawang halamang display sa ating mga tahanan. Maaaring gamitin ang aloe vera na sangkap sa mga alak, lotion, pampaganda, at mga ointment na kadalasang gamit na lunas sa mga simpleng paso at galos sa balat. Napakarami na ring mga patunay sa bisa ng halamang ito, gaya na lamang sa arthritis, lagnat, ulcer, diabetes, diarrhea, at maging sa dysenteria. Isa rin ang halamang aloe vera sa mga halamang madalas ngang alagaan sapagkat hindi ito nangangailangan ng mataas na maintenance at palagiang pagdidilig. Kaya marahil sa mga tahanan ng mga minamahal nating mga plantita, isa na nga ang aloe vera sa halamang madalas nating makikita. Subalit batid mo ba na isa ring pampaswerte ang halamang ito? Isang halamang maghahatid ng malakas na pang-akit sa mga positibong enerhiya sa tahanan, kabilang na nga ang swerte at magandang pamumuhay. Maaari mo ngang durugin ang dahon nito o ang dahon ng aloe vera kasama ang dahon ng oregano at saka ito ibudbod sa paligid ng paso sa harapan ng inyong bahay. Subalit, nakakita ka na rin ba ng bulaklak nito? Marahil ay hindi pa. Ngunit alam mo ba na maging ito man ay higit at mas mabisa at mainam na pampaswerte? Ngunit ano nga ba ang nararapat mong gawin kung makakita ka ng bulaklak ng aloe vera? Kung sakali na mayroon kayong alagang aloe vera sa bahay at kapag daka, ito nga ay namulaklak, ito ay kunin mo lamang at gawing pampaswerte. Hayaan muna itong matuyo sa kanyang puno bago ito pitasin sa araw ng Biyernes bago sumikat ang araw sa umaga. Pagkatapos sa ibalot ito sa pulang tela at lakipan ng dahon ng laurel at ilang butil ng bigas. Maaari mo rin lamang itong isama sa iba pang mga pampaswerte tulad ng bulaklak ng tanglad. Maaari mo itong dalhing parati saan ka man magpunta, ilagay sa inyong bag o kaya naman ay iiwan sa loob at ilalim ng inyong kaha kung kayo naman ay mayroong tindahan o mayroong negosyo. Ngunit tandaan na pawang ang bulaklak lamang mula sa inyong aloe verang inaalagaan ang mas mabisa kesa sa mga makukuha lamang sa kung saan-saan, sapagkat ito ay bunga o bulaklak nga ng mga enerhiyang pumapasok na sa inyong tahanan. Ang mga dahon mismo o ang bulaklak man ng aloe vera ay aprobado ngang epektibo at nagdadala ng swerte sa buhay. Maaaring minsan nga tayo ay humihingi ng swerte sa buhay, subalit hindi natin batid na ang karamihan sa mga pampaswerteng sagot ay nasa paligid lamang at hindi nga natin alam. Subalit kalakip na mga pampaswerteng ito ay samahan din natin ng sipag at pagpupursigi at pananalig sa Diyos at tiyak na ang matatamo nating swerte ay siksik, liglig at umaapaw. Mahilig ka ba sa salabat? Isang tradisyonal na tsaa na gawa nga sa pinakuloang ugat ng luya. Subalit nakakita ka na ba ng halaman ito? Marahil ay oo. Subalit hindi pa siguro ng bulaklak nito. Opo, namumulaklak ang luya at maging ito man ay isang mainam na pampaswerte. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin kung ano-ano nga ba ang mga hatid ng bulaklak nito at papaano ito gagamiting pampaswerte o panghatak ng good fortune. Ang luya o ginger ay isa sa pinakapopular na halamang ugat dito sa atin sa Pilipinas. Ang luya o Zingiber officinale ay isang kilalang halaman na mayroong kapaki-pakinabang na ugat. Karaniwang ginagamit ito bilang spices
o sangkap at pampalasa sa mga lutuin. At gayon din, bilang mahusay na halamang gamot na ginagamit na kahit noon pa ngang unang panahon. Maraming klase ng luya. Mayroong luyang puti, luyang dilaw, luyang itim, at ligaw na luya, at marami pang kapamilya nito. Subalit kahit pangaalagaan mo ito, ay napakabibihira lamang na mapabulaklak mo ito. Kadalasan nga ay isa sa bawat 100 puno ng luya ang tsansa na makakita ka na namumulaklak ito. Subalit kapag makakita ka ng isang luya na mayroong bulaklak, ay dapat huwag mo nang palampasin pa ang pagkakataong ito. Kunin ang bulaklak ng luya at gamiting isang mabisang pampaswerte. Papaano nga ba ito gagamitin? Ang pinutol na bulaklak ng luya ay itusok sa isang baso o garapon na naglalaman ng asin na lagpas sa kalahati nito. Kinakailangan rin ng dahon ng laurel upang sulatan ng iyong mga wish at mga kahilingan. Ito man ay pera, pangarap, o mga adhikain sa buhay. Sa kabilang bahagi ng dahon ng laurel ay isulat naman ang inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay ibaon ito sa asin kasama ng bulaklak ng luya. Kasunod nito ay hawakan ng 2 kamay ang bunganga ng baso na mayroong bulaklak at dahon ng laurel. At ibulong rito ang iyong mga mithiin at inaasam. Marapat na taimtim at buong puso ang inyong ginagawang ritual upang ito ay mas maging epektibo. At syempre, samahan natin ang pagpupursige at pagsisikap at tiyak na laging malapit sa atin ang swerte at pag-unlad. Maaaring iwan sa altar ang baso na may bulaklak ng luya at palitan ng asin minsan sa 1 buwan. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.